So finally, no, mukhang matatapos na po yung digmaan ng Ukraine at Russia. At ito nga po, nagsalita na po si Putin. Yo guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayong lahat mga kababayan? Mga solid sangkay na nanonood ngayon. So pandaigdigang balita po tayo, no? Pag-usapan po natin itong wasakan ng Ukraine at Russia, mga sangkay na ilang taon na po, no? From 2022 up to now, 2026 na, mga sangkay, tuloy-tuloy pa rin po ang digmaan. Pero may development po tayo ngayon, no? Mukhang matatapos na daw po yung digmaan. So sana totoo ito. Pag-usapan mo natin at tingnan po ang mga impormasyon. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po sa baba ng video na to yung subscribe. Pindutin nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ito ngayon mga sangkay ang balita, no? Ayon kasi sa report, ito na inilabas mula po sa Russia, nakikita ang posibleng nalalapit na pagtatapos ng Russian war and Ukraine. Ayon po kay President Vladimir Putin. So ano kaya ito? Ito ba ay dahil sa effort ni President Donald Trump kaya po medyo kakalma na mga sangkay at matatapos ng digmaan? Inihayag ni Russian President Vladimir Putin na posibleng nang matapos ang mahigit 4 na taong digmaan sa Ukraine. Ayon kay Putin, nakikita niya na papalapit na sa wakas ang labanan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang pahayag ay ginawa ng Pangulo matapos ang pagdiriwang ng Victory Day sa Moscow, isang paggunita sa tagumpay ng Soviet Union laban sa Nazi Germany noong ikalawang digmaang pandaigdig. Okay, so ito nga po ang nangyari sa Russia mga sangkay. Balikan natin yon. Ito, Vladimir Putin leads muted Victory Day under parade under threat of Ukraine attack, mga sangkay. So, Russia's President Vladimir Putin has used his speech at the annual Victory Day military parade in Moscow to criticize NATO and describe his country's invasion of Ukraine as just. The scaled-back event went ahead after a 3-day ceasefire in Ukraine came into effect. Our Russia editor Steve Rosenberg reports. In Moscow, they were celebrating victory, commemorating the defeat of Nazi Germany. But this year's Red Square parade had been scaled back out of fear of the Ukrainian attack. The soldiers were here, but the military hardware, well, that was on a screen, not on the square. I've been on Red Square on Victory Day many times before, but this year's parade looks very different. There are no tanks, no missiles, oh, none of the okay. military hardware that Moscow normally showcases on this day to try to project its power to the world. Обороны Российской Федерации. So, nagkaroon po ng military parade, mga sangkay, doon po sa Russia, sa isang Victory Day parade, no? Ng tagumpay nila laban po sa nung World War II, mga sangkay. Alam niyo naman, kalaban nila noon ay yung mga Nazi sa Germany. Ngayon, ito po ay sa kabila ng threat ng Ukrainian attack, mga sangkay, sa kanila. Hindi po sila nagparada ng mga weapons, parade ng mga tangke na pandigma o kung ano-ano pang mga missile. So purely mga sundalo lamang po, mga sangkay, ang nagparada. Ngayon, eto na, balikan po natin. Ngunit kapansin-pansin na mas simple ang ginawang parade ngayong taon. Ayan na nga po, mga sangkay. Sa halip ng mga tank, intercontinental ballistic missiles at iba pang malalaking kagamitang militar, video presentation na lamang ng mga weapon system ang ipinalabas sa malalaking screen palapit sa Kremlin. Ayon sa mga analyst, sumasalamin ito sa patuloy na digmaan sa Ukraine at sa pagnanais ng Russia na bawasan ang mga posibleng banta sa seguridad sa gitna ng mga drone attack. Kumbaga, mga sangkay, imbes na
ipakita nila yung mga kagamitang pandigma, mga sangkay, pinabantay na lamang po sa paligid ng Russia. Kasi delikado, baka malusutan sila mga sangkay ng drone attack ng Ukraine. Kabila nito, muli ring ipinagtanggol ni Putin ang paglulunsad ng Russia ng digmaan noong 2022. Ayon sa kanya, nabigo umano ang Western countries na tuparin ng mga pangakong hindi palalawakin ang NATO pagkatapos ng pagbagsak ng Berlin Wall noong 1989. Iginiit din ni Putin na tinangkad ng kanluran na hilahin ang Ukraine palapit sa European Union at NATO na itinuturing ng Moscow na banta sa kanilang seguridad. Sa gitna ng mga pag-uusap ukol sa kapayapaan, nananatili namang nakahinto ang mga negosasyong pinangungunahan ng administrasyon ni US President Donald Trump. Ayon sa Kremlin, hindi pa nagkakaroon ng malaking pag-usad sa mga talakayan para sa pangmatagalang kasunduan. Samantala, nagkasundo ang Russia at Ukraine sa isang 3 araw na ceasefire. Oy, Mula Sabado hanggang Lunes, kasunod ng panawagan ni Trump. Kabilang din sa naging kasunduan ang pagpapalitan ng 1,000 bilanggo mula sa magkabilang panig. Sa ngayon, wala pa namang naitatalang malalaking paglabag sa tigil putukan. Ayon kay Trump, umaasa siyang mapapalawig pa ang ceasefire upang tuluyan ng matapos ang digmaan. I will tell you, I would love to see an end between Russia and Ukraine that were 25,000 young soldiers were killed. ano kayang kapangyarihan ni Trump? Bakit ganun na lamang po kadali sa kanya na pahintuin itong digmaan? Last month, and it's on average 25 to 30,000 soldiers a month. It's a terrible war. Mahigit 4 na taon nang nagpapatuloy ang digmaan sa Ukraine na mas mahaba na kumpara sa nangyaring pakikipaglaban ng Soviet Union noong World War II. Tinatayang daan-daang libo na ang nasawi habang nawasak naman ang malalawak na bahagi ng Ukraine dahil sa mga pag-atake. Alam niyo, may mga sinasabi nga po dito mga sangkay yung Russia, lalong-lalo na po si Putin, nang nag-udyok daw po talaga sa kanila sa pag-atake ay yung US. At that time, pinamumunuan po yung US ni President Biden. Ang sinasabi nga po ng iba, hindi na daw po yung tunay na Biden. Clone na lamang daw po yun, mga sangkay. Well, yun po yung pinakalat, no, na conspiracy theory ng marami mga sangkay dahil malaki nga daw po yung pinagkaiba ng tunay na Biden kaysa sa naging presidente na Biden. So at that time, ang nagtulak daw po talaga, mga sangkay, na lumusob itong Russia ay yung CIA ng Amerika. Nilabas din po yun, nilantad din po yun ni President Donald Trump, mga sangkay. Yang ganyang klaseng impormasyon. So ngayon, mga sangkay, umabot na po ng mahigit 4 years ang digmaan na ito. And we are hoping, no, na sana matapos na ito. Sana. Nakikita po ni Vladimir Putin na mukhang matatapos na kasi nagpalitan po mga sangkay ng tigi 1,000 na mga bihag. Both side, no? Iran, hindi pala kasali Iran. Both side ng Russia at itong Ukraine. So umaasa po yung presidente ng Amerika na magtutuloy-tuloy ito hanggang sa magkaroon po ng pagtatapos ang digmaan. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po isang Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.